Paulit-ulit na lang ang problema ng baha tuwing tag-ulan kung minsan inaabot pa ng ilang araw bago humupa. Talakayin natin yan kasama si UP Resilience Institute Executive Director at Geologist Dr. Mahar Lagmay. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello, good morning. Thank you for inviting. Opo, Dr. Lagmay, ano po ba yung pinakaugat talaga ng problema sa pagbabaha? Lalo na po dito sa Metro Manila kung saan malaki na yung gastos sa mga flood control projects. Siyempre, unang-una dyan, talagang yung ulan, malakas, ano? Yung dating mga pag-ulan na minsan lamang nangyayari kada 100 taon, ay ngayon nagiging mas madalas na. So, yung mga pag-ulan na malalaki, na bihira dati, ngayon paulit-ulit natin na nakikita. At magiging baka mas malala pa yan kapag magtuloy yung ating pagpapainit ng mundo, yung tinatawag na global warming, na siyang nagpapabago ng ating klima. At ang mga prediction ay mas lalala nga ang mga pag-ulan, yung mga bagyo lalakas, at syempre kasabay nito yung pagbaha na ito mga nakikita natin. Mas madalas na kasi katulad nung Ondoy, no? Once every 100 years, 80 years yan. Nagkaroon tayo ng Habagat 2012, Habagat 2013, Habagat 2014, Habagat 2018. Nagkaroon tayo ng Ulysses. Last year, nagkaroon ulit tayo ng Habagat dahil sa Karina. Mas madalas natin nakikita itong mga malakas na pag-ulan. Opo. At nakikita natin may mga manifestasyon. At bukod doon, siyempre pinalalala pa natin dahil ginawa na natin konkreto, urban jungle na ang Metro Manila. Masikip na rin, tatapon tayo ng katakot-takot na basura, hindi makadalo yung tubig, inaaspaltuhan natin, nilalagyan natin ng kalye yung mga sapa na tuyo, pero pag umulan ay tumataba, no? Nag-overflow. Gustong dumaan nung sapa na yon, yung tubig papunta sa kabilang parte ng kalye. At hindi yun mapipigilan. Hindi masyadong malaki ang tubig. So, saan siya dadaan? Di sa ibabaw ng kalye. At ang daming kasong ganyan sa Metro Manila. And of course, yung basura nandyan pa. Yung mga engineering intervention po na ipinatutupad ng gobyerno, sinasabi nyo ba na hindi nakaka-cope dito sa nagbabagong klima natin ngayon? At naka-factor in ba talaga ito sa inyong pagkakaalam sa kanilang disenyo? Meron ako naisulat 10 years ago, no? Yung master plan na nakita ko na actually naging usapin ito 10 years ago. Parang yung tinututukan ay Marikina at saka San Juan River. Pero sa totoo lang, sanga-sanga ang mga ilog, hindi lang naman Marikina at San Juan River, sa gilid niyan ang may problema. Sanga-sanga yung mga sapa, yung mga river arteries, yung drainage network. Ay kapag yung mga maliliit na sapa na yon ay mga creeks, no, ay nag-overflow, nagkakaroon din tayo ng mga problema. Pag dumaan ito sa kalye, street flooding naman. At yun, ang mga nakikita natin ngayon na lumalabas sa social media. Sa inyo pong pagkakaalam, Dr. Lagmay, wala bang general plan na talaga na-factory lahat na ito? Sinasabi nyo kahit yung mga maliliit na creek, kahit na yung mga creek na natabunan na, hindi ba? Hindi ba nakaplano ito? Kumbaga, walang general plan talaga para pag-isahin at talagang pagsamahin yung flood control project sa buong Metro Manila. Yun ang nakita ko nung actually sinulat ko, kakapost ko lang sa Facebook. Nakita ko nga yung naisulat yung tumbok kasi ay Marikina River at saka San Juan River. Paano na lang yung mga ibang mga sanga-sanga na mga river arteries, yung mga maliliit na sapa. Kapag nag-overflow yan, meron din mga taong naapektuhan at marami din na naapektuhan. Right. So yun ang mga siguro dapat improve dun sa mga paggawa ng mga solusyon patungkol dito sa ating flood control na problem at saka mga problema sa pagbaha. Opo, in the meantime, talagang baha na po tayo. Kayo po sa UP, may flood hazard map po kayo sa UP Resilience Institute. Ito yung Nationwide Operational Assessment of Hazards. Very briefly, paano po kayo nakarating sa datos para malaman yung hazard level sa isang lugar? Bali, nag-invest ang gobyerno ng tinatawag na NOAA program. Merong mga 21, 22 projects dyan. Kasama dyan yung pagpapalipad ng satellite, yung Diwata 1,
Kasama dyan yung mga satellite dish, kasama dyan yung pagpapalipad ng eroplano para makuha natin yung hugis ng kalupaan in high detail. Para kapag mag-simulate tayo ng baha, ay nakikita natin barangay level yung baha, street level yung baha. So nakalabas lahat yan diyan sa mga mapang tinitignan nyo ngayon, no? Yung nakalabas diyan sa inyong screen, noaa.up.edu.ph. Opo. Magandang na basehan yan para makita kung saan yung mga lugar na mabababa, saan yung mga lugar na binabaha, nakatayo mga gusali, mga bahay do sa mga lugar na maaaring bahain para sa ganung paraan mailikas natin yung mga tao. Pero long term, no? Yan ang isang basihan para planuhin yung komunidad. Ayun na nga po. Pag iniwas natin yung mga tao diyan sa mga maaaring bahain na yan, yung mga doon sa pula, ay kahit magkaroon ng baha, wala tayong disaster na pag-uusapan. Kasi, Dr. Lagmay, ito pa ba real time na nagbibigay ng babala at situation sa isang partikular na lugar? Yan pong mga mapa na yan ay hindi real time. Prepared yan based dun sa ulan, sa historical record ng Pag-asa. Tapos, simulate natin, kumbaga pre-prepared yan. Kapag sinabi ngayon na ganito ang ulan, merong katumbas na mapa yon. No? At dahil nga malalakas yung mga ulan, ang mga katumbas na mga mapa ay katulad niyan. At yan ang mga binabaha, hindi ba? In any case, meron naman pong datos pala na ganito. Nagagamit po ba ito ng mga LGU sa kanilang pagpaplano at so pag-approve nila ng mga proyekto sa kanilang mga lokalidad? Ayon doon sa UN report, 60% ng LGUs ang gumagamit ng NOAA. Okay, so marami po. At pero kung gusto pa po nila ng mas malaki na tulong galing sa UPRI, meron pong mga mayor, merong mga gobernador na pumupunta sa amin at humihingi ng tulong at tinutulungan po namin, ina-assist namin sila sa pag-craft ng kanilang mga local government plans, yung kanilang mga development plans, climate and disaster adaptation plans, etc. No, marami pong mga plano yan. Tumutulong po kami sa mga LGUs kung sila ay gustong magpatulong. Ang mahalagang tandaan po, itong mga ganitong problema tulad ng pagbaha, malawakan, mahabaan po yung solusyon dito. Talagang pagpaplano dapat yung ginagawa. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. UP Resilience Institute Executive Director Dr. Mahar Lagmay.